Our lesson for today is application of management control in accounting and marketing. Group members: Cantalio Jeric, Itero Ronelo, Gala Sergi Dave, Ladroma Christian J, Ramo Dexter Dave, Bravo Marilaika, Yalka Joanna, Intos Princess May, Sibilia Laika. What is management control? Management control is how leaders make sure an organization works well to reach its goals. It means setting what need to be achieved, checking how things are going to fix any issue that comes up, resources are used properly, and targets are hit. Think of like this: any group of business, whatever it's a small store in your area, a big factory, or even a team planning community activity. It's good to have plan, pero kailangan pud ka mo agi para matabangan ka nga ma-implement jud nimo ang plano. That's what management control is all about. First, the leader agree what success means, like pila ka product ang mabaligya, unsa ka quality ang produkto, o pila ka income ang makuha. After that, they monitor how things are going every day. If something isn't going well, maybe gamay ra ang sales or taas ang expenses, they make change to get back on track. It's just like having a path or direction to follow, and a system that tells you kung kanus-ad dapat muliyok o mo-adjust, so you can smoothly search your destination. For example, the siblings use management control para masulbad ilang problema. Una, ilang i-identify kung unsa sayo pamagi sa pagpangutana sa ilang mga customer para makuha og feedback. After that, nagbuhat sila og adjustment nila, in-transfer ilang pwesto sa mas busy na area dool sa merkado, o gilesen nila ang asukal sa ilang turon. As a result, sa sunod nga semana nakabaligya sila og 75 ka piraso, ug nakakuha og 700 nga profit nga nagpakita sa tungod sa ilang pag-monitor o pag-improve sa ilang actions. Nakaduol sila sa ilang goal. Natay upat ka types of management and control. Mao ni ang una, feedback control; kaduha, employee discipline; ikatulo, project management control; and kaupat, strategic control. Feedback control is a control that takes place after the assurance of activity. It is advantageous because by the time the manager received the information, then problem had already occurred. Feedback control, it's a type of control nga mahimo ra after mahuman ang activity o trabaho. Ang manager mo tan-aw sa resulta o gamiton ang impormasyon para i-connect ang mga sayop. Disadvantage ni siya kay late na kaayo sa time nga makabalo ang manager, nahitabo ang problema ug base na i-damage. Example, a teacher checks students' exam result at the end of the semester. If many students fail, the teacher realized the teaching method was not effective. However, the students already failed. So the problem cannot be undone, only improve for the next class. Which means, kung daghan bagsak pasabot sayop ang teacher method, pero nabagsak na ang students, so dili na mausab sa text class na lang ma-improve. Another example,
A factory manager inspect products after production. It's many products and are defective the company already lost time and materials. The manager can only fix the process for future production. So pasabot ani kung daghan depekto nasayang sa materials ug time, so ang mahimo na lang sa manager is mag-monitor siya before magbuhat sa products para sa sunod nga wala nay daghan depekto. Employee discipline means mag-control siya sa behavior sa employees aron mosulod sila sa rules of policies of company. Control challenge ni siya kay lisod ipatuman ang discipline, kinahanglan ang manager mahimong fair o consistent. Kung dili mahimong moreklamo ang employee. Example, an employee is often absent without notice. The manager first gives the verbal warning. If it's continuous, writing warning is given if still not corrected, suspension or determination may follow. Meaning, kung ang employee sige late, pwede siya tagaan og 3 chance. First, istoryahan siya sa iyang warning sa pasidaan. Second, kay tagaan siya writing warning kung dili malate pa jud siya. Ikatulo, pwede na siya suspension or tanggalon sa trabaho. Another examples, employees are using their phone during work hours. Management sets a control against phone use. Those who break the rule receive counseling or penalties. Pasabot ani is kung naay mag-cellphone while na trabaho, naay mo-break sa rule sa employee, pwede siya ma-counsel o kung mapadayon mahatagan og penalty. Project management control. Project management control ensure that the task of getting a project activities done on time within the budget and according the specification is successfully carried out. Ang project management control mao ang proseso sa pagmonitor o pagkontrol sa tanang buluhaton sa project aron masiguro ang nga mahuman kini sa sakto nga oras ug dili masobra sa budget ug masunod ang plano o specification sa project. Example, the project manager use project management control to make sure the school renovation was finished on time and within the given budget, which means gigamit sa project manager ang pagkontrol sa project aron masiguro nga ang renovation sa eskwelahan mahuman sa sakto nga oras o wala masobra sa gasto. Strategic control as systematic monitoring at control points that leads to change in the organization strategy passing on assessment down on the side strategies plans. Ang strategic control kay presiso nga pirmi i-check o i-monitor ang plano sa negosyo. Tanawon kung epektibo ba ang strategic o kung kinahanglan i-adjust kung makita sa assessment nga naay problema o mas maayo nga pamaagi ang organization mo usab sa ilang strategy aron mas ma-achieve og ang goals og manikayan ang mga problema sa umaabot. For example, so ang kumpanya nagplano nga mo-expand sa bag-ong market pero ang paghuman sa 6 kabulan nga pag-monitor nakabantay sila nga gamay ra ang interest sa customer ug taas kayo ang gasto tungod ani og adjust nila ang strategy ug nag-focus na lang sa online sales kaysa magtukod og physical store. Ang reason ani importante nga pirmi i-check ang plano ug i-adjust kung kinahanglan para dili masayang ang resources ug mas makabot ang goals sa negosyo. Natay tulok ka application of management control mao kini ang management control in accountant and finance. Number 2,
management, control, and marketing. 3. Sales. Management, control, and accounting, and finance is in control that makes use of the balance sheet, income statement, and cash flow statement to analyze and examine financial statement in order to determine that company's financial soundness and viability, as well as financial ratios to determine the company's stability. Ang management control and accountant and finance mao ang paggamit sa financial statement sama sa balance sheet, income statement o cash flow statement aron ma-analyze sa kahimtangang kwarta sa kumpanya, may bawaan kung lig-on ba o valuable ang negosyo. Apil na usab ang paggamit sa financial ratios aron masukod ang kalig-on sa kumpanya. Example, the manager use management control accounting to analyze financial statement and decide if the company is still stable or profitable. Meaning, gamit sa manager ang accounting control aron susihon ang financial reports of may bawaan kung lig-on pa ba ang kumpanya ug kung nakaginansya pa ba kini. Management control is in marketing. It is the control that makes use of projected sales of forecast, statistical models, economic trade modeling service, historical demand data, and actual consumption of their products. Ang management control is in marketing kay usa ka paagi sa pagmanage o pagmonitor sa marketing performance gamit ang mga datos o impormasyon. Ang mga manager magtanaw sa sales forecast, past sales records, customer service o actual sales aron may bawaan kung epektibo ba ang ilang marketing strategies. Kung makita nila ang dili kaayo maayo ang resulta, ilang usbo ng plano aron mas mapataas ang sales ug mas improve ang negosyo. Example, ang kumpanya nag-forecast nga makabaligya og 10,000 units pero ang tinuod 7,000 units ra ang naabot. Manager nakabantay dili kayo epektibo ang advertising, mao nga hinay ang sales kaysa expect para masulbad ang problema. Ang manager i-adjust ang marketing strategy pinaagi sa pagpalig-on sa online promotion. Ang umong ani kay mas daghan makakita sa produkto ug mas daghan mo palit aron musaka ang sales sa sunod nga bulan. Sales, it is the lifeblood of the business. Ang sales mao jud ang kinabuhi sa negosyo. Kung walay sales, walay kwarta nga mosulod bisan pa nindot ang produkto o serbisyo. Kung walay mo palit, dili gyapon mabuhi ang business. Importante ang sales kay diri gikan ang pagbayad sa sweldo empleyado, renta, utilities o para naay tubo ang negosyo. For example, so bisan nindot ang kope og buotan ang staff, gamay ra kayo ang customers tungod kay mubo ang sales. Kulang ang kwarta para mobayad sa renta ug sweldo. Sa empleyado sa katapusan napugos ang shop nga magsira ang lison ani. Importante jud ang sales kay mao ni ang source sa kwarta para mabuhi ang negosyo, dili lang nindot nga produkto o serbisyo. Accounting of financial control ratios. The goal of business is to gain profit. In order to achieve this, managers in accounting of financial controls, managers must also analyze the organization's financial condition, which is done with the help of the following financial ratios. So, accounting of financial ratios, control ratios, is muna siya makatabang sa mga manager nga masabtan kung unsa ka maayo ang dagan sa negosyo in terms of kwarta or financial performance.
Gigamit ni sila aron masukod ang profitability, efficiency o stability sa company. Pinaagi sa paggamit ani nga mga ratios ang mga manager makabuhat og mas maayong desisyon sama sa pag-ila kung asa pwede makasave, unsaon pagtaas sa kita o kung kaya ba sa company nga mobayad sa mga utang. Sa simple nga pinaagi, kining nga mga ratios murag tool nga makatabang sa pag-check sa financial health sa negosyo. For example, ang manager sa ABC Cafe gustong masayran kung maayo ba ang performance sa ilang negosyo. Mao ang iyang gipangayo ang accountant nga i-analyze ang financial ratios sa cafe. Pagkahuman sa report, nakitaan nga ang current ratio kay 1.8. Nagpasabot nga sapat ang asset aron mabayaran ang mga short-term nga utang. Ang net profit margin kay 25%. Nagpakita nga ang cafe makakita og 0.25 pesos kada 1 pesos na sale. Pasabot nga maayo ang kita. Samtang ang debt ratio kay 0.4 nga nagpasabot nga ang 40% ra sa assets ang gisuportahan sa utang nga mao nga dili kaayo dependent sa loans ang negosyo. Based sa resulta, nakahukom ang manager nga stable ang financial position sa ABC Cafe og pwede na sila magplano nga magpa-expand sa umaabot. So, for the accounting and financial control ratios, we have 4 types of this, which is the liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, and profitability ratio. Liquidity ratio. It is the test of the organization's ability to meet short-term obligations. It may also refer to asset test done when inventories turn over slowly or are difficult to sell. The formulation of this is current ratio is equal to current assets divide current liabilities. So, the liquidity ratio kay mao na ang sukdananan kung unsa kadali makabayad ang usa ka negosyo. Sa iyang short-term nga utang gamit ang current assets sama sa cash, receivables, o inventories. Kini makatabang sa mga manager aron masayran kung naabay igo nga kwarta o assets nga dali ma-convert into cash para mabayaran ang mga utang nga hapit na due. Ang pinaka kumong na klase sa liquidity ratio mao ang current ratio nga gi-compute pinaagi sa formula nga current ratio is equal to current assets divide current liabilities. Kung taas ang ratio, nagpasabot nga mas kaya sa company nga mobayad sa utang. Pero kung ubos, posible nga lisod para sa negosyo nga ma-meet ang iyang short-term obligations. For example, ang XYZ store adunay 150,000 pesos nga current assets o 75,000 pesos nga current liabilities. So, gamito nato ang formula sa liquidity ratio, which is the current ratio is equal to current assets divide current liabilities. So, ang ato ra ni siyang i-substitute. So, ang ato ang current assets is 75,000 pesos and the current current assets nato is 150,000 pesos. Divide nato siya sa current liabilities, which is the 75,000 pesos. Then we have to divide it, and the equal is 2.0. So, nagpasabot kini nga sa matag 1 pesos nga utang naa siya'y 2 pesos nga asset. Sa simple nga pagsabot,
financially healthy ang XYZ store kay naa kini igo nga resources aron mabayaran ang iyang short term nga mga utang kung kinahanglan. Leverage ratio determines if the organization is technically insolvent, meaning that the organization's financing is mainly coming from borrowed money or from the owner's investment. The formulation of this is debt to assets ratio is equal to total debt divide total assets. So, the leverage ratio kay mao po ni ang sukdenanan kung pila sa assets sa usa ka company ang gikan sa utang kumpara sa kung pila ang iyang gyud mismo nga gi-invest sa tag-iya. Nagpakita kini kung ang organization ba mas nagasalig sa hinulaman nga kwarta o sa kwarta sa tag-iya aron mapadagan ang negosyo. Ang pinakakumo nga klase ani mao ang debt to debt assets ratio nga gi-compute gamit ang formula. Mao ni siya ang debt to debt assets ratio is equal to total debt divide total assets. Kung taas ang resulta, nagpasabot nga ang company nagsalig kaayo sa utang. Nga delikado kay basin maglisod sila og bayad kung muubos ang kita. Pero kung ubos ang ratio, nagpasabot nga ang negosyo kay mas gisaligan sa kwarta sa tag-iya nga nagpakita og financial stability og mas gamay nga risgo nga malugi o ma-insolvent. Sa simple nga paagi, ang leverage ratio makatabang sa mga manager o investors aron makita kung unsa kalig-on ang pinansyal nga kahimtang sa negosyo o kung pila ra ka utang ang kaya nilang dalhon nga walay problema. For example is ang manager sa Element Trading gusto masayran kung ang company ba nagasalig nga kaayo sa hinulaman nga kwarta. Mao nga iyang gipangayo ang accountant nga i-compute ang debt to debt ratio. Pagkahuman sa review, nakitaan sa accountant nga ang negosyo adunay 500,000 pesos total debt o 1 million pesos total of assets. Gigamit niya ang formula debt to debt asset ratio is equal to total debt divide total assets. Og ang resulta kay 0.5 o 50%. Nagpasabot kini nga katunga sa assets sa company kay gikan sa utang, samtang ang uban katunga kay gikan sa kwarta sa tag-iya. Nakahukom ang manager nga stable pa gihapon ang financial status sa LMN Trading. Apan kinahanglan mag-amping siya nga dili magdaghan og utang aron malikayan ang problema sa pinansya sa umaabot. Activity ratio different if that organization is carrying more inventory that what is means that higher that ratio that more efficiently inventory assets are being used. Inventory turnover, cost of goods sold, average inventory. Activity ratio kay sukdanan kung unsa ka effect ang paggamit sa assets usa ka company labi na sa inventory aron makabenta makatabang kini sa mga manager nga may masayran kung maayo ba ang pag-manage sa track sa negosyo o kung sobra ang gihold nga inventory kaysa kinahanglan. Usa sa pinaka-common nga klase sa activity ratio nga mao ang inventory nga gamit nga formal inventory, turnover, cost of goods sold, average
inventory. Kung taas ang ratio, nagpasabot nga dili ra mabaligya kung mapulihan ang inventory nga nagpakita effect nga ang negosyo sa pag-manage sa iyang produkto nga kung ubos ang ratio, possible nga sobra ang gihold nga inventory nga mahimong hinungdan sa pagkawala sa kwarta o was on recession. Example, ang manager sa First Mart Grocery kung gusto masayran kung unsa kadali mabaligya ang produkto sa tindahan. Mao nga iyang gipangayo ang accountant nga i-compute ang inventory turnover ratio. Pagkahuman sa review, nakit-an sa accountant nga ang cost of foods sold sa tindahan kay 600 ang average inventory kay 150. Gigamit ang formal nga inventory. Ang formal nga inventory turnover cost of food sold average. Inventory ug ang resulta kay 4 times nagpasabot kini nga ang Fresh Mart Grocery mabaligya o mapulihan ang iyang inventory 4 ka beses sa usa ka tuig. Na common ang manager nga offense ang pag-manage sa stock sa tindahan ug wala sila nagpadaghan og sobra nga sold inventory. Profitability ratio determines the profits that are being generated. Net profit after taxes divide total sales, or it measures the efficiency of assets to generate profits. Return on investment equals net profit after taxes divide total assets. Bench making, an approach or process of measuring a company's own service and practice against those of recognized leaders in the industry of identify areas of improvement. Example, imagine nga naa kay gamay nga bekere sa usa sa inyong city nga gusto makadungag sa customer satisfaction ug sales. Ang bakery nag-study sa usa ka famous nga bakery chain nga nailhan sa paspas nga service ug lami nga products. Napansin nila nga ang chain nagamit og online ordering system. Maayo ang pag-organize sa kitchen ug gitrain ang staff nga paspas mo serve sa customer. Pinaagi sa pag-compare ani nga practice sa ilang kagalingon na-realize nga gamay nga bakery nga pwede sila mo-improve pinaagi sa pag-set up og online ordering platform, pag-rearrange sa kitchen aron paspas ang baking ug serving, pag-train sa staff sa customer service techniques, human buhaton ang chains. Ang bakery nag-improve efficiency og daghang malipayong customers. We reach and cons give 3 types of benching. Strategic benchmarking, which compares various strategies and identify the key strategic elements of success. Strategic benchmarking, kini nga type mo tutok sa pag big picture strategy sa uban nga successful companies. Ang goal ani kay ma-identify nga key strategies nga nakahatag og success og tan-awon kung giunsa nato ni pag-adapt o ma-improve sa atong company. Example, nice goal nga gusto mo daghan ang enrollment. Nag-study sila top performing schools sa region og napansin nila nga ang school focus sa strong online marketing, unique programs og maayo kaayo ang student support. Pinaagi ani nga inside ang school nakahimog strategies aron na madami ang mas daghang students. Operational benchmarking, which compares relative cost or
possibilities for product differentiation and operational benchmarking. Kini mo tutok sa adlaw-adlaw nga operation mag-compare sa cost, efficiency o unsaon pag-improve sa produkto o serbisyo. Makahatag kini og idea kung unsaon pag-improve ang proseso aron mas efficient o cost effective. Example, ang gamay nga restaurant nag-compare sa ilang food preparation process sa usa ka famous nga restaurant chain. Nakita nila nga ang chain nagamit og prepared ingredients para sa mamaynusan ang cooking time o waste. Ang gamay nga restaurant nagsunod sa same process, nagpaubos sa gasto og nakapaspas sa pag-serve sa food. Management benchmarking, which focuses on support function such as market planning and information system, logistics, and human resource management benchmarking. Kini motutok sa management practice ug support function sama sa planning, logistics, HR o information system aron ma-improve ang organizational support o decision making. Example, ang medium-sized company nag-study kung giunsa sa top company pag-manage ang employees o logistic. Nakita nila ang top company nagamit og digital HR system para sa scheduling, performance, tracking og payroll nga nakapahimo sa efficiency pinaagi sa pagsunod ani nga management practice. Ang medium company nakamayno sa errors og nakasatisfy ang staff. In short, strategic benchmarking mauni kung giunsa ang plano sa kompanya nga buhaton. Operational benchmarking mauni kung unsaon pagbuhat sa kompanya sa adlaw-adlaw. Management benchmarking mauni kung unsaon pagsuporta sa operational company.